Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for August 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan, meron tayong promo, 20% discount sa mga tarot reading services kung nag-book kayo hanggang July 31, 2025. So, let's see, Libra. What's the energy for August? August 2025. August 2025. So, this is your overall energy. Possible challenge, opportunity, and the blessing. The blessing is about finances, stability. So, meron kayong decision na gagawin related sa pera, related sa trabaho or business na hindi kayo sure ang anong pipiliin nyo. Undecisive, indecisive, undecided. Ayan. So, Nine of Swords, that's also your energy pagdating sa challenge ninyo. So, maari kasing maraming nakikialam, nakikisawsaw sa mga decision ninyo. So, hindi na kayo sure. Oo. Bottom of the deck is the Four of Swords, the Chariot. Alam niyo, eventually, makakapag-decide kayo what's best. Kailangan nyo lang tong pag-isipang maigi. Kasi, ayan may kakayanan kayo talaga na pumili or magawa itong projects or anumang plano ninyo ngayong August. Money is also coming, Ten of Pentacles. Meron kang magagawa ng paraan pagdating sa needs mo financially. Oo. So, kung ngayon, medyo nag-aalangan ka, parang walang options, meron ka kasing hindi napapansin na oportunidad na yun yung hindi mo pinagtutuunan ng atensyon. Sa iba ka nakatingin. So, try mo rin na magtumingin sa iba na direksyon kasi meron ditong mas magandang opportunity for you. Yes, you are healing also, no? Kung kayo nagkasakit, makaka-recover agad kayo. With the Magician here, you will also take care of yourself, take care of your needs, and you will step into your knowledge, your skills, your abilities na magbibigay sa'yo ng extra income, more income. Kaya nga siguro meron kang decision ngayon kung alin yung mas bibigyan mo ng attention, ano yung mas ipa-prioritize mo. Kasi pwedeng medyo nahihirapan kang pagsabayin yung mga ganap mo ngayon. Let's say nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka pa, may extra income ka. So, nahihirapan kang pagsabayin yun. Kaya lang, meron kang gustong gawing desisyon, tapos may mga unsolicited advice na, let's say, gusto mo na mag-resign kasi magpo-focus ka na sa business mo or dun sa ibang source of income mo. Tapos sasabihin nila, ay, wag ka mag-resign kasi ganun-ganun. Baka hindi ka sigurado na ikaw ay magiging successful dyan. Ganon. So, syempre, ang hirap rin naman talaga kasi, 'di ba, playing safe ka na gusto mo meron ka talagang makukuhang resulta diyan or meron kang benepisyong makukuha. Kaya nga sabi nila, the more daw na parang kalat-kalat yung energy mo, kalat-kalat yung attention mo, hindi ka talaga makakapag-focus doon sa money-making machine, kumbaga, or doon sa something that will bring out or give you like a lot of results or benefits. But as an opportunity, may opportunity ka na tanggalin yung mga nakikialam sa buhay mo. Or wag mong i-overthink yung situation.
make decisions na talagang base sa iyong instinct, sa iyong intuition. And the blessing here is you will be able to choose what's best for you kasi magkakaroon ka ng financial stability. Yung iba, maaaring makakabili kayo ng properties or makakapag-set up kayo ng negosyo na meron kayong sapat na kapital. So, tingnan natin ang inyong kaperahan. Money, career, finances for Libra. Money, career, finances. Tingnan mo. 5 of Pentacles. Can be a challenging situation sa inyo pagdating sa kaperahan. Pero alam nyo, meron lang talaga kayong kailangang isipin or i-analyze sa finances nyo at sa kung paano kayo mag-handle ng gastos ninyo. Pwede kasing nagkaroon ka ng bad decisions in the past na nakakaapekto ngayon sa current situation mo sa finances mo. So, it's time to uh, reassess your situation. At importante kasi meron ka acknowledgement doon sa mga bad decisions mo. And since meron ka ng acknowledgement, alam mo na kung paano to maiintindihan at mas madali sa'yo para makapag-desisyon ano yung mga actions na gagawin mo. Kasi with the Emperor, you are meron kang mga plans ngayon, mga practical plans para magtuloy-tuloy yung magagandang oportunidad para sa'yo. And mas makakatulong din kung wag mo nang hahayaan na mapakialamanan ka ng iba, no? Or maimpluwensyahan ka ng iba pagdating sa decision mo sa pera, sa business, sa trabaho mo. Kasi at the end of the day, ikaw yung responsible sa mga decision mo sa pera, sa trabaho, career mo. And eventually, magagawan mo to ng paraan. Kailangan lang talaga disiplina. Disiplina sa iyong sarili. Maayos na pagpaplano. And then, sa love life, okay, merong nagmo-move on dito. Kasi tapos na siya sa isang relationship na parang siya lang talaga ang nag-e-effort. Tapos, maaring the other person that you're dealing with, kung kailan pagod ka na, tapos ka na at nag-give up ka na, saka naman siya maghahabol sa'yo. Ang tanong, magpapahabol ka ba? Hihintayin mo ba siya na habulin ka niya? O finally, let go mo na at magmo-move on ka na, wala ka nang pakialam sa kanya? Oo kasi parang you've been through a lot Maaring this month is going to be emotional for you. Maari ring yung isa sa mga decision mo ay kailangan dito instinct yung pagganahin mo. Hindi siya logic, hindi siya practicality, but your instinct. Ano sinasabi ng gut feel mo? Ng intuition mo. Meron kang message na marireceive galing sa iyong best friend or pwedeng siya yung magbibigay sa iyo ng advice, will help you make that decision. Yung iba pwedeng kukuha kayo ng pet or meron kayong marireceive na report tungkol sa inyong pet. Or paperworks. So, this is an ending. So, I think itong energy ng coffin is about release and ending a situation, no? Can be a relationship, romantic, sa family, or sa iyong friendship. Hindi siya, syempre lahat naman ng endings or most of those endings medyo dramatic, painful. Kaya lang, ganun talaga minsan kailangan may mag-end o merong frustration kasi you feel like hindi ka na confident sa relationship na to. Pwede ring may issue of jealousy sa side mo, sa side ng person mo. Merong hahabol. Merong hahabol. Pwedeng, depende kasi sa sitwasyon yan pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with.
Kasi na-realize niya yung mga pagkukulang niya. Kaya lang ang tanong, bibigyan mo ba ng chance kung itong person na 'to is yung partner mo or connected sa'yo na naghahabol? Are you going to give that person a chance? Romance. Harvest. Yeah, pagdating sa relationship, para ka rin nag-i-invest diyan, eh. You invest your time, money, energy to a relationship. Just make sure na worth it yung binibigay mong effort, energy, money sa relationship. Kasi magkakaalaman yan dun sa harvest time. Kung meron bang nakabuti ba sa'yo. But kahit ano man ang mangyari, lahat yan dadalhin ka sa destiny mo. Ano talaga yung whatever will be, 'di ba? Kaya sera-sera. So if in case kailangan mo talagang mag-let go, mag-end ng situation, relationship, or kailangan pumili ng priority pagdating sa trabaho or source of income, in the end, yung magiging decision mo na yon will lead you to your destiny, will lead you to your future, kasi that is divinely guided. Love approaches unexpectedly. For some of you, merong mga unexpected relationship, connections na darating ngayong August. Pwede rin tong love for your craft. Hindi lang naman relationship ang minamahal natin, but also ourselves, no? Love for ourselves, love for our career, for our passion, yung ating craft, 'di ba? So, ayun. Unexpected love is coming. That is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.